Napakabilis ng araw, parang kailan lang nung tinanim namin to at maliliit pa. Ngayon malalaki na nga at nakapag-harvest na kami. At nung kinahaponan, tinaniman din kaagad namin yung aming pinag-anihan. Noong nakaraang buwan, napakasukal pa talaga ng ere na to at kailangan nga munang gamasan bago taniman. At dahil nga hindi na nga muna kami makapagtanim sa taas ng bundok dahil hindi na umuulan at wala ng tubig, kaya naman tsinaga-tsaga talaga namin na linisin itong malapit sa bahay at dito na nga muna kami magtatanim. Isa rin pala sa mga gulay na magandang itanim ay ang pechay dahil mabilis lang silang lumaki at talagang makakapag-harvest ka kaagad. Pinakuha ko na nga rin kaagad ng pecha yung kapatid ko na lalaki at sabi ko nga ay eto ang uulamin namin ngayong umagahan, igigisa lang sa sardinas. Eto yung pinakauna namin na tinanim, kaya naman syempre eto rin yung una lumaki. At ang gagawin ko pala dito ay hindi muna namin to ibebenta, ipapamigay muna namin. Hindi na namin uunti-untiin pa to na harvestin, talagang aanihin na namin itong isang buong plat. At ang gagawin nga namin dito mamaya ay babahagi-bahagiin at ipamimigay sa aming mga kakilala at kamag-anakan. Pero alam nyo, siguro kung hindi namin to dinidiligan ng 2 beses sa isang araw, siguro hanggang ngayon na hindi pa to ganito kalalaki. Ang isa kasi sa sekreto kung paano gumanda at mas mabilis na lumaki ang pecha ay kailangan talagang masipag ka sa pagdilig. Hindi pwede sa pecha yung magdidilig ka lang kung kailan ka sinisipag, masasayang lang yung pagod mo sa pagtanim. Medyo marami-rami din na na-harvest ko dito sa unang plat, 2 batcha, tapos meron pang nakapatong dito sa may sako. Sakto nga rin ngayong umaga na merong dumaan na staff dito sa amin, kaya naman binigay na nga lang namin sa kanila yung mga pechay na nakalagay sa sako. Tapos eto namang nakalagay sa batcha ay binahagi-bahagi ko na at ipamimigay nga namin to mamaya. Pero syempre meron ding matitira dito sa amin yung isang batcha, pero babawasan ko pa yun kasi napakadami pa rin nun. Hindi naman siya sobrang maputik, kaya naman diretso ko na nga siya dyan na nilagay sa plastic at hindi ko na hinugasan. Bahala na rin dyan na maghugas yung pagbibigyan. 4 na balot yung pagbibigyan ko at hindi ko alam kung gaano ba karami yan at kung magkano kung bibilhin sa palengke. Basta medyo marami-rami din siya. Sinakto ko rin pala talaga na mag-harvest ng linggo para merong bentang baka sa palengke. Kasi noong nakaraang araw pa tuwing natatanong nila mami yung pechay ko, lagi nilang sinasabi parang ang sarap daw nun sa baka. Maglalagay din ako ng ilang pirasong saging na pinagagayat ko na nga sa maliliit. At eto namang nilalaga ko ay tinimplahan ko na rin ng asin at saka paminta at sibuyas. At dahil marami kaming pechay ngayong araw, kaya naman marami ang ilalagay namin ngayon sa dilagang baka. Hinugasan ko rin muna ng maayos at nung malambot na nga yung karne na nilalaga ko ay nilagay ko na yung sili at saka saging at maya-maya nga lang din konti ay sinunod ko na rin yung mga pechay. Kaninang umaga ang ulam namin ay pechay na ginisa sa sardinas, tapos ngayong tanghali ay nilagang baka na may pechay at sigurado ako mamayang gabi at bukas ng umaga ay pechay pa rin. Hindi naman kami mabilis magsawa pagdating sa pag-ulam ng pechay kasi napakaraming pwedeng gawing luto dito. Pagkalagay ko ng pechay, kaunting pagpapakulo na nga lang dyan ang ginawa ko at maya-maya nga lang din konti ay hinango ko na. Kumain na rin pala kami kaagad kasi mas masarap kumain nito kapag ka mainit-init pa. At fast forward, mga bandang alas 4 ng hapon ay binalikan nga ulit namin yung aming pinag-anihan kaninang umaga at tataniman ulit namin yon ngayong hapon. Kapag ganitong napag-anihan na at tataniman ulit, hindi na masyadong mahirap magtanim, madali na lang kasi malambot na ang lupa at hindi mo na kailangan pang maglamas ng sobra. Parang wala pa yata kaming isang oras dyan no nagtanim. Basta kapag ganitong napag-anihan na at tataniman ulit ay madali na lang. Ang mahirap na lang ay yung magdilig-dilig. See you lang for today's video. Thank you for watching!